ding, 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 ding. Welcome back, mga darlings. It's a bright and sunshiny day because we are back for another episode of your favorite talk show na puro kabadingan. Of course, dapat may kagandahan at hindi pwedeng wala ang baliw. Baliwan, this is Brigading the Bread. I'm super excited for this episode dahil matagal-tagal nang inaabangan tong pagtatagpo nito ng mga drag fans. Meron kaya tayong bagong masisteer today, ngayong araw. Let's find out later because this is the reunion you've been waiting for. We know that you missed us last week. That was a super duper long weekend. We had a Halloween show in Baxilog. So check that out on my IG and TikTok posts. Also, last episode, ang guest lang naman namin ay ang Drag Race Philippines Season 1, Miss Congeniality. Sino ba yan? Lady Morgana! Up na yan sa aking YouTube channel. Medyo nag-glitch lang dahil may sumpa si Lady Morgana. Simulan na natin. We are very lucky because today, napagbigyan tayo talaga naman ng isang singer, model. Pasampulin natin ito mamaya. Singer, model, makeup artist, and the fashion queen of Drag Race Season 1. Serving looks day and night. Please welcome Minty Fresh. Yes! Hey, Hi, work. Minty. Oh How my are you? God. Hi, Kumo! Kamusta ka? Okay naman ako, sis. Ang ganda ng look mo. Buti at buhay pa yung look na yan, ha? War flashbacks. Ah, triggering siya. At dahil dyan, napaama kabugera din ako. Ito yung parang pangalawang beses ko palang nasinuot after Drag Race. As one nung airing. Tapos ito na. So talagang nagkalkal ako sa ay shit, iconic yung look na ilalabas ni Minty Fresh. So kailangan maglabas din tayo yung something na maaalala tayong dalawa. Yes. Okay, Screenshot muna. Oo nga, magpa-screenshot tayo. Oh my God. Usong-uso to dati ng nagkukumo ka ba before? Oh, mag-stream tayo, hindi mo naalala. Yan. Ah! Inaaway niya ako doon dati. Totoo ba? Hindi. Yes. Totoo ba? Nagalit sa'yo si Carlito. Siya. Oh! Sure Oh my God, di ko na matandaan. Hindi, mag-stream tayo. Tayo nila Precious, Vinyas. Oo, nagkikwentuhan tayo. Droga-drogahan kami dati. Okay, pa-screenshot muna tayo para at least, di ba, nagkasama na naman kami sa isang frame. Love Yes! it. So, bago tayo mag-steer ng mas maraming pot dito, Minty Fresh, panoorin muna natin itong inihanda namin para sa iyo. I want to clear this out with me. Issue is personal with Marina, but you know, it's just a show. Yun It's nga. just me as hosting a show. Point mo para magka-ratings yung show. No, not just for a rating, but Bakit it was my show. But yeah, Sinasabi ko na, hindi mo alam. I apologize for that. Oo, di okay. Oh my God! Baliw. She's saying I'm crazy. I wasn't listening. Oh, sorry. Listening to the music. Yeah! Nakakatawa! Yun ba yung actual edit nung ano? Yun ba yung actual edit sa show? Or parang ano Parang na yun? may nadagdag doon. Oo, parang That's fan edit na yun. Yes. Grabe, pinagpawisin ako dun. Hindi ko pa pinapanood yung season 1 talaga. Honestly, like yung religiously. Ikaw ba, panood ba yung season 1? Oo, napanood ko naman siya. Like ilang beses? Ako nung viewing parties lang din. Pero like Hindi mo na siya binalikan? Hindi ko na siya binalikan. Kami binabalik-balikan namin. Nino kasama mo? Kayla Morgana. Morgana. Ang saya naman. Bonding namin yan minsan. Oo nga, sige Mas nga. maraming Subukan beses nga namin natin. pinanood yung season natin kaysa sa season 2. Ay! Bakit? Well, Kasi season natin yun, dapat yun yung well, panoorin. totoo naman. Parang mas marami naman talagang nanood ng season 1. Yes, Kasi exactly. yung mga nanood ng season 2 ngayon, babalikan yung season 1. Yeah! Nauna ako. Okay, so bago natin balikan yung mga iconic moments na yan, na for sure, marami ang nagtatanong. Ikikwento ko lang, yung first time na na-meet kita, I think siguro sa Nectar na to nung sa lumang Nectar sa baba ng parang Privé ba yun? Privé yung ngayong Nectar. Yung dati, yung katabi ng... Malapit sa Aracama. basta yung mas maliit. Yung mas maliit. Yes. Doon kita nakita. Tapos as in, dumarating ako, nanonood lang ako kasi taga-over ako. So, meron akong luxury na pumunta ng Poison Wednesday. So, parang bago ako doon kasi ibang club siya. So, sila, Minty yung mga reyna doon kasi sila yung mga talagang look queens. Pumupunta talaga sila ng Nectar para umaura, mag-party-party in drag. Mag-umpisa mo tayo from the top. How did Okay. you realize that you're not how you're expected to be? You mean Becky, Bading? Oo, paano ka naging bading? Alam mo,
since bata talaga eh. Parang feeling ko nung bata ako, ito yung normal. Okay. I mean, hindi naman siya kakaiba, hindi naman siya Love that, abnormal. yeah. So parang ako yung nawi-weirda na parang, bakit niyo ako inaasar for being like this? Eh, ito nga yung normal, hello. Kayo kaya yung hindi normal. Parang ganyan yung nasa isip ko ng bata ako. Oh. Go with the flow Hindi, ako kasi with pagiging Becky. ang special niya, napasigaw sila na parang hindi lahat. Yes, not until nabubuli na. And nagkakaroon na ng mga away. Doon ko na parang nare-realize na, maybe I'm different talaga. Baka meron talagang ganitong type of people like me, ganyan na. Medyo iba sa paningin ng karamihan. So, ibig sabihin, hindi mo na-realize yun until you were bullied dahil supportive yung family mo sa'yo. Yes. Wala akong coming out story sa kanila. Oh, you're very lucky. Ang coming out ko actually, yung school namin, which is an all-boys school. Cute! Saan daw? Sa QC? Sa Claret. Shoutout sa Claret sa pag-out sa akin. Ah! Anyway, Ay! sila yung nag-out. Parang, ewan ko before kasi parang yung mga Becky students doon, parang ina-out nila sa families, which is wrong. Sana hindi na ganun ngayon. Nung But, time ayun. na yon sobrang lala nung Yeah. ano. Yun nga, luckily, ang family ko is very understanding and very accepting. Kaya hindi nagkaroon ng problema with me being gay. Mm. Pero what if hindi, di ba? So, sana hindi na Sana, ganun. di ba? Sana dumating yung panahon na lahat, hindi na kailangan talaga mag-come out. And Yes. everyone's accepted and loved for who Tama. they really are. That's nice. Mhm. Pero paano, ano ba? Anong relationship mo sa parents mo? Like, syempre, hindi naman pwede, I mean, what's the experience like na hindi mo naramdamang different ka? So, gano'n sila ka-supportive? Are you very close to them or wala ba sila? Close kami ng family ko. Supportive sila kahit sa drag. Mhm. Yes. And feeling ko, kung yung dad ko buhay pa, magiging supportive rin talaga siya. As in, yeah, hindi niya ako pinigilan sa kahit anong gusto kong gawin. Same. Kasi ako din, very support. Ako hindi rin ako nag-come out. Mm-mm. Pero yung parents ko, very supportive din sila sa akin. Until now, kahapon nga lang yung tatay ko, randomly nagsisend sa akin ng mga kanta na parang gusto niyang i-perform ko or nakikita niyang possible Love kong it. i-perform. So, ang saya, napa-thank you ako sa kanya. Tapos sabi niya, naiiyak daw siya kasi sobrang vocal ko daw of Mm-mm. how thankful I am with my father. So, nawala na si father. Mm-mm. Like, Pero si mother, pre-pandemic okay. pa. Pre-pandemic pa. And parang narinig namin dun sa Drag Race din na you're very close to kung sino yung nagpalaki sa inyo. Parang yaya mo ba? yes, Or si Ate katulong Mirna, ninyo? yes. Like, parang mag-jowa pa lang yung mom and dad ko. Kasama na Alam ko namin magjowa sila ni Hindi, mag-jowa pa lang yung mom and dad ko. Nandun na sila. Okay. Like, paano? Like, So, so, kanina siya. Tapos wala pa ako sa mundo. Okay. Ikaw lang ba mag-isa? Hindi, may sister ako. Dalawa Dalawa kayo? kami. Okay. Yun Younger yung sinama mo sa sister, Drag yes. Race. Sino mas matanda? Ikaw? Yeah, younger sister nga, di ba? Okay. Sorry. Hindi ka na Anong course mo nung college ka? Course ko is Fine Arts and Design Saan? sa UST. Okay. Anong year ka graduate? Graduate ako 2012. Yeah, 2012. Oh, so magkabatch tayo kasi 2008 to 2012 ako sa Yeah, SEU. same. 2008 to 2012. Mascom naman ako noon. Okay. Mhm. Tapos, paano ka ngayon na-introduce or paano ka na-expose sa drag? Malate days pa actually. 2009 or 10, nagpupunta kami sa Malate at saka sa Cubao, sa P2. Ayan, tapos kami ng best friend ko si Diva Soria. Kilala mo siya, I'm sure. Yes! Yun, kami dalawa Shout yung... out! Hi, Diva Soria. Hi, Diva I love Soria. her. Ayun, parang pumaparty kami ng in drag. Pero at that time, wala pa kaming ganong knowledge about drag, yung history, wala pa kaming ganyan. Gusto lang namin umarte, umaura, ganyan, mag-dress up. Until... Tapos hindi pa kami nagka-perform sa mga clubs, ha? As in, umaarte lang kami. Until na-book kami for a fashion show. That early, nung time na yun. 2010, Okay. December, holiday season ng 2010, Philippine Fashion Week. Sinong designer? Si Kenneth Chua. Sumalangit na wa. Oh, Yes. Mm-mm. Okay, sad naman. Pero, hindi ko in-expect na gano'n pala kaaga. Yes. Yun, yung akala ko parang later years na yun. At nung that dineclare time na. pa, parang nakadrag kami. Gusto niya drag kaming rarampa. Philippine Fashion Week to ha, as in ganun ka-intense. Tapos yung mga tao talaga, yung mga write-ups dun sa fashion show, as in parang, yung iba parang naloka sila, na may ganito pala, pwede pala to, possible pala. So at that time, kami ni Diva Soria, parang, i-pursue natin to, pwede pala yung ganyan, na parang, kikita pala tayo ng pera dito, or makikilala pala tayo with doing what we love and what we enjoy. Do you mind how much were you paid at that time? Hindi ko na maalala. Pero kasi kahit hindi kami bayaran nun, go na go kami. Kasi Oh, kasi parang trendsetter kayo. Yes. Kayo yung unang drag queens na nag-walk sa Philippine Fashion Week. I'm not sure about that. Pero
siguro isa sa mga una kasi medyo bago pa sa paningin nila. Kasi nung... Eh! Ay, karera. Oo, nakawa tayo dito. I agree kasi nung time na yun, parang nagpupunta na rin ako sa Malate, pero para pumarty din. Pero Yes. hindi pa ako nag-ibiso. Wala rin akong alam sa pagdadrag. Pero ang alam ko may drag race na nun. Pero hindi ko siya alam kung saan mapapanood. Nababalitaan ko lang siya. Parang naririnig rin namin. Oo, nun. pero hindi pa uso yung drag nun. Pero yung mga drag queens na. Yes, may Uber na nun. So, Dun sino sa yung mga Malate. naalala mo mga drag queens at that time? Do you remember? Bernie, napapanood ko si Bernie, si Alam mo na Marla. kung gaano na talaga. Institution na talaga yun sila Bernie. Eva Papaya, of course. Marla, Captivating Cat Cat. Sila Jolina. Yun yung mga pinapanood taga-PTO, namin. mga Yes. comedian yung mga yan. Madami Also, actually, sa amin dami nila. Precious, Ah, nakikita ko sige. siya, nagba-backup pa lang siya. Grabe. So, ang tagal na. Yes. Backup dancer pa lang si Precious, tapos si Gorgeous Don din. Nakikita ko na yan. So, nung time na yon, grabe, di ba? Ang surprising na gano'n nakalawak yung drag dito sa Philippines. Tsaka Pero, mas enjoy nun talaga kasi hindi nagpo-phone yung mga tao. Wala pang meron social media, pero alam mo yun, yung parang text pa lang yung pag na-meet mo na, bibitawan niya na yung phone niya, di ba? kasi naarahan na. Oo, as in, Cruising. I-enjoy niya yung moment. Yun yung nami-miss ko nung mga times na yun. Ako din, doon ako unang nakapanood ng drag queen. Mhm. Live performance sa O-Bar Malate din. So, Mhm. basically, baka ganong panahon din yun, 2010, 2011, bago ako graduate. Tapos ang unang napanood ko naman si Shoe Baguettes. Ang kasama yun si Mama Eva tsaka si Lumina Klum. Mhm. Yun naman yun, yung time na yun. Ang taray, pero paano mo nabuo si Minty Fresh? Or yung name na drag yung queen name mo? Minty Fresh, parang sa barkada ko sa UST, mahilig kasi silang umarte sa pangalan. Pinapahaba nila yung name. Minty, ganyan. Tapos iba ko rin mga friends, may mga version rin sila na mahabang name. So parang yun na yun na-carry ko. Parang something close to my heart na name. Diba? So, yun. So, nag-start ka as more of a model. So, nung Yes. after ba nung nabook ka dun sa fashion show, as in nagtuloy-tuloy talaga yung modeling? Nagtuloy-tuloy siya, pero nabubuk na rin ako na out of drag, ganyan. Naging career ko siya for a while. Model? Anong tawag dito? Anong tawag doon? Parang side career ko siya. Side hustle. Parang ganon. So, nung ikaw ay model, Mm. paano mo naisip na, ay, ipupush ko naman yung drag? Kasi sabi mo, nagda-drag ka to party, Yes. to mingle with friends. Mm-mm. Tapos, na-stop siya kasi nga nag-focus ako sa college. Tapos, after college, nag-work ako corporate. Tapos, parang hindi talaga para sa akin. Parang no. Anong ginagawa mo? As in more It's design. Design-related pa rin naman yung work ko. Pero, hindi ako kasi yung may ganong sinusunod kang oras everyday. Tapos, paulit-ulit yung ginagawa mo. 8 to 5, ganyan. Yes. May mga Hindi talaga siya for me. Mm-mm. So, parang at that time, na-discover ko yung YouTube. Tapos, nag-makeup ako, drag yung content ko, ganyan. So, parang more on YouTube yung, yung drag ko nung time na yun. Parang virtual siya. Kaya rin siya nag-trending and very iconic yung YouTube page nito ni Minty Fresh kasi isa rin siya dun sa mga naunang makeup vloggers transformation, di ba? Parang mga most Yes. iconic looks mo was like Bretman Rock, Yes. Ann Curtis. I think yun din yung time na first kitang na-encounter kasi nga nung time na yun, usong-uso yung YouTube. Pero ako, naalala ko na lang ginagawa ko, parang nag-aaral ako mag-makeup sa mga friends ko nung college. So, mini-makeup ako. Sila uso si Lady Gaga and Beyonce noon. Bad Romance, tsaka Single Ladies. Tapos ikaw, nag-YouTube ka na noon. So, dun din tayo parang nagkakilala online. Yes. Tapos nagkalaban tayo sa NYX. Sa Do you Next Face remember? Award. In fairness, dami na talagang ginagawa ni Minty Fresh. Una pa lang, very multifaceted talaga. Okay, dahil dyan, mag-move on tayo sa ating, sa Drag Race Philippines naman. Kasi sobrang laking chunk nito ng career natin. Yes. Nung nalaman mo na merong Drag Race Philippines Season 1, what were you doing or how were you before mo nabalita may Drag Race? Nag-audition ako. Ako ang pinaka-first auditionee ng Drag Den. Yes, Drag din palang announced. Pero may kutob ako na magkakaroon ng Drag Race. Nagpasa ako ng video sa kanila pero hindi ako pumirma ng kontrata. Kasi pag nagpasa ka, meron ka fill upan and then pipirma ka ng contract. Para pag nakuha ka nila and pag pasok ka. Hindi ko muna siya pinirmahan. Tapos the next day, nag-announce yung Drag Race. So parang feeling ko it's Wait, so meant munti to ka be. na pumirma ka sa drag din? Nagpasa ako. Ako ang pinaka-first na nagpasa. Pero wala pa namang pirmahan. Pero hindi ako pumirma kasi may kutob ako. Okay. Na may Drag Race. Sayang naman.
Okay. Tapos, so, nung nag-audition ka, as in talagang pursigido ka, kailangan makapasok ka ng season 1. Yes, gusto ko talaga. Kasi as a Kasi- fan of the show, tapos, ang tagal na natin ito hinihintay na may Philippine version, tapos, syempre, dapat maganda nasa season 1 ka, di ba? Hindi kasi kami naman nila Precious, nung nalaman namin yan na magkakaroon ng season 1, as in talagang pinush din namin isa't isa. Oh, parang magkakasama kami tatlo sa isang condo nun. Kasi yun yung uso yung mga Facebook Live. Yes. Kasi pandemic nga yan. So parang, Pandemic. ano kayong mangyayari sa career natin? Wala tayong bars. Mm-mm. Pero di ba, at that time, hindi ka na pa rin naman talaga nagpe-perform sa bar? Or nagpe-perform ka sa Nectar? Nagpa-perform ako sa Nectar kung kailan ko gusto. Parang gano'n. Hindi, yun yung deal namin ng Nectar na parang kung kailan ka free, just tell us. Parang up until now, parang magme-message ako sa kanila. Patingin yung theme, yung dates, tapos dito gusto ko ganyan-ganyan. O kasi parang nakwento mo sa isang interview na you do drag as an escape, di ba? Yes, and parang gusto ko siyang ma-enjoy, ayoko siyang mapagod sa drag. Kaso lang wala na yun napagod na rin ako. Wala na tayong choice after Drag Race. Mas naging trabaho na rin talaga. no? Yes, ayoko pa rin siyang isipin ganon. Pero once in a while, gusto ko pa rin mag-rest. 'Di ba? Parang maglaon niya, ganyan. Tulog ng 16 hours, ganyan. Grabe, ang lakas mong matulog, ah. Yes, kaya nga wake up sis. Hello. Winter Fresh coming through. So, when you entered the workroom, ano yung naramdaman mo? Were you excited? Were Alam mo, you, like, feeling ko na nanaginip ako ng time thrilled? na yun. Kasi, Ang sobrang hirap mag-prepare. yeah. Lalo na yung pera mo nun from di ba, pandemic. So parang sobrang limited. Sobrang hirap mag-prepare. So nung nandun na, ito na yon, start na, ito na siya. So parang medyo lightheaded ako nun actually. Para akong nananaginip, parang Pero parang ang dami ring nag-expect sa'yo, di ba? Parang ang taas ng expectations. yes, Lagi as they should. pasok talaga tayo lagi dun sa ano eh, sa... Char lang. Anong tawag sa ganun? Yung Mga- forecast, wishlist. Wishlist, Yan. yes. Tapos, so nauna ka nakapasok before me, what did you feel when you saw me entering the workroom? Ay, naloka ako kasi hindi ko kunento sa kanila na meron tayong alitan. Ako din. Hindi ko kunento. kinuwento sa Kaya kanila. naloka sila. Sila ang naloka. Wala silang alam na meron kaming Yes. beef ni Minty Fresh before coming in. Ang alam nila, ang pinupush nila is me and Marina. Di ba kami, beef rin kami ni yun din Marina. yun din yung issue na yun. Hindi, di ba, prior yung issue natin, magkaaway na talaga kami ni Marina at that okay. time. So parang yun yung pinipiga nila. So sino naglabas ng kwento? Nilabas mo rin yung kwento na yun sa kanila? Nilabas ko yun. Ah. Tinanong nila ako kung sinong queens yung medyo may drama ka. So, sinagot ko na si Marina, ganyan-ganyan, nagkaroon kami ng beef, ganyan-ganyan. So for real naman kasi, ako din, parang at that time, hindi ko siya kailangan i-declare dahil I really felt na parang nagka-okay na tayo nun eh. Nagka-usap na tayo nun. Parang hindi. Ay, hindi ba? Parang hindi, parang hindi. Oh my God! Kaya nung Wait, sobrang makakalimutin lang talaga ako. And talagang gusto kong kalimutan naman talaga yung mga ibang bagay ng Drag Race. hindi, ang pagkakaalala ko, hindi ko na rin Hindi, siya, linawin na natin dito para kung may kailangang sabihin at hindi, kasi after nung cake episode niya ni Marina, hindi na Okay. tayo nakapag-usap noon. Nagkakasama tayo sa streams, nagsha-shadean tayo. Kumu, hello, Kumu. Yun. ganun. Oo, yun yung pagkakaalala ko. So, nung pumasok ka sa workroom, dun ko siya na parang, ay, shit, kaaway ko nga pala to siya. Ganyan. Oo. Kaya pala sa edit, kahit nung first episode, nung pumasok ako, may ganung titigan na parang, laban mo daga, So, di ba? nandito si Brigadine. Kaya ganyan. Okay, pero at that time, ako din wala. Hindi. Nung pumasok ako, nakita ko si Minty Fresh. Naalala ko rin yung beef namin, pero hindi siya yung parang prepared ako na ilabas to or this this is something na I can use as my airtime. Hindi. Talagang lumabas siya nung episode 2 Untucked. Ayan na. Yes. Episode 2 ng Untucked. So, at that time, bilang safe, like always safe, pangalawang episode na safe ako. So, inuman talaga kami yan. Yes. Syempre, nung first time, parang nag-a-adjust ka pa, timpla-timpla lang ng paunti-unti. At saka ang mga untalk natin, matagal, hindi lang siya ganun kasaglit. True. So parang, inom ka ng inom, di ba? Kasi naghihintay ka eh, nakadrag ka. So, parang next na gusto mong gawin is mag-relax, uminom, di ba? Para makalimutan mo yung stress. Ako yung nag-raise ng issue eh, di ba? Si Precious. Si Precious. Pero kasi, hindi guys. Girl, hindi si Precious ang patsir. Ako talaga. Kasi sinisenyasan ko si Precious na i-steer mo, i-open up mo na. Parang ganon at that time. I-open up mo na. Nakita ba yon sa edit? Hindi, ang edit nila, parang si Precious yung lumapit.
Okay. Tapos, nung time na yon, lasing na nga. So, parang, pero, nag-a-adjust pa kami sa, sa experience eh. So, Yes. deprived ka, wala kang cellphone, wala ring tulog. Kasi, kabang-kaba tayo kung anong mangyayari. Everything's happening the first time. So, parang, ako, nasa mood lang ako na makipagchikahan. Ano ba talaga nangyari? Let's clear things out na nga dahil hindi pala tayo nakapag-usap. So, parang, akala ko, as a very insensitive person, Yes. everything will be okay. Kasi ang goal naman, ang goal ko naman is makipag-ayos. 'Di ba? Hindi ko naman goal na makipag-away or mag-steer. Ang goal ko is makipag-ayos. Yun nga lang, dahil affected tayo ng alak, yes. syempre yung ego mo rin, 'di ba? Parang ako, siguro, I could say na at that time, I thought na parang we were hired to be part of the show, to Yes, create yes. drama, to be iconic, 'di ba? Magpapansin kasi nandun yung fun, 'di ba? That's the most exciting parts of the show. So ikaw, ano na feel mo na nung time na ayan na, nagkaka-atakihan na tayo? Uminit talaga yung ulo ko dahil. Talaga? Oo! Bakit uminit yung ulo mo? Tapos na yun. Wala. Talaga? Kasi, Dumilin yung paningin ko. Parang nalalasing na ako. Tapos, sinundan pa niya ako. Hindi pinakita to eh. Nasa sofa tayo. Doon tayo nag-uusap. Okay, oo. Ganyan. Tapos tumayo na ako. Pumunta na ako doon sa may parang mirror. Kung saan tayo nagsagutan na next. Okay. Doon. Tapos parang kino-comfort ako ni Mother Silhouette, ganyan-ganyan. Kinikwento ko sa kanya kung ano yung mga nangyari, ganyan-ganyan. Sumunod siya doon. Yung dalawang kamay niya, nasa likod niya pa. Tapos parang, so what's up? Gumanon siya. Sabi ko, kamay kita niyo doon sa away namin. Hawak ko na talaga yung mannequin eh. Totoo? Char na. Pero hawak ko talaga. Totoo? Kasatan mo ko? Tapos? Basta, doon ako parang pumitik talaga. Okay. Kasi parang umiwas na ako, sumunod pa si bakla talaga. Sabi ko, Okay, trying to recall it. Alam mo, feeling ko talaga, naglalaro lang ako noon. So, hindi talaga nung time na yun, parang, wait, sige nga, sis, mag-ano tayo, parang mag-fun tayo, acting-actingin tayo dito for the clout, o pansin tayo for airtime. yes. Ayun yung nangyari. Na airtime niya. Meron tayo naman. Pero we made history. That's Naging one of the best highest. untalked naman. Highest ranking untalked episode po yun. sa buong Still franchise. undefeated. Hello. Yes. Diba? Let's go to our... Pero after that, nakapag-usap na kami ni Min sa hotel. Naayos After naman natin mismo siya. nung shooting na yon ng Untalked, pumunta siya sa hotel room ko. May dalang red horse si bakla. Naalala mo? Meron kang dalang Hindi red pa horse. bawal kasi talagang bawal Oo. yun eh. So, Tapos- tinakas lang namin. Binigyan niya ako isang baso, ganyan. Tapos nag-apologize na siya, ganyan-ganyan. You were very vocal and talagang competitive and kung kailangan mo talaga magtaray and people call you or misjudge you as intimidating or the bitchy girl. Saan ang galing yun and bakit or what's your explanation on that Siguro, hindi ko judgment? hindi ko about pinagtatanggol yung sarili ko ha. Pero ha. Kasi Okay. lahat naman tayo, every one of us, meron tayong maldita side. Yeah. Tama? Yes! Ikaw call out niya ako, ikaw ba wala kang kamalditahan? Hindi, kasi yung drag persona ko, Minty Fresh, the drag persona that I built, ano siya, inspired siya sa mga telenovela kontrabidas. Isa yun sa inspirations ko. Yun yung gusto kong vibe, feel. Kasi kadalasan ng kontrabida, mas maganda sa bida eh. Right? And yun yung gusto kong feel. So parang siguro, alam mo after Drag Race nga, parang mas kino-call out nila ako pag mabait ako sa kanila. Sa mga supporters. Like, mabait naman siya, keme-keme. Ano ba yun? May nagpadala ng delivery. Ano yan? Maingay sila, uy. Diba? Masaya dito. Yes. And I mean, ayun, yung pagka-bitchy, sometimes, siguro totoong minamamalditahan ako or what. Pero, most of the time, it's just my persona, Minty Fresh, is parang, what do you call that? Part siya nung Minty Fresh persona. Part siya ng drag mo. Oo. Diba? That's your style. Laro-laro lang Oo. minsan. Laro-laro lang yun. Ganyan. Usually, yun naman din, actually, naging yun nga eh, parang naging ground ko rin yun na parang, I thought we were just playing here, arte-artihan lang. Pero kasi, syempre, there are sides na, or times na talagang, pag personal na, or pag sensitive na, Yes. diba, let's not tap into that anymore. So, we just have to be careful and sensitive. Sometimes,
Okay. The following weekend, the following week, ayun, na-stress na ang bakla, na-discarrel na, yun, nagka-leche-leche na sa mga plano sa show. So, mag-ingat po tayo kung gusto lang natin ng drama. Naku, malaking lagot po yan sa inyong lahat, sa mga nagbabalak sumali. So, panindigan lang din talaga. Okay, puntahan natin yung ating next iconic performance. Another history na nangyari sa Okay. Drag Race Philippines Season 1. May papanoorin ba tayo? Wala na. Alam na Okay. nila yon. Char lang. Eto na yun. Ayan na. Yung ating snatch game. Never na yung Snatch Game. Hindi, okay na yan. Daan lang natin. Alam nyo, guys, Mag-walk out ako. kaya nga kami na bottom. Ipapasample nyo pa Ah, kami. pero nung napanood ko yung season 2, parang okay lang pala yung Oo, performance hindi na. natin. Yes, actually. Char hindi rin- lang. Hindi rin. Hindi rin talagang... Sa akin, hindi talaga din. Hindi talaga. Ang Akin na rin pangit ko yan, doon. para mukha ko mabait. Hindi rin yung akin talaga. Charis lang. Bakit si, anong napili mo? Actually, Si Maria second Sofia lang. choice ko siya, si Maria Sofia. Ang first choice ko was Sasa Girl. Hindi ako magsasample, ha? Basta siya yung... Makulit kayo? Gusto niyo itaob ko tong TV? Char lang. Si Sasa Girl talaga yung una ko. Tapos nakakausap ko si Sasa. Sabi ko, ikaw yung Snatch Game, kami. Dapat ikaw, kami. After ng filming, dapat ikaw, kami. Pero yun, sayang. Ano masahe mo sa Sasa Girl ni Matilda? Ay, Sasa Girl pala yun siya. Sasa Girl siya. Char lang. Sasa Girl siya. Hindi, mahirap kasi talaga. Si Mahirap Sasa, talaga. mahirap mag-impersonate ng someone funny sa Snatch Game. True. Mm-mm. Yeah, ako din. Nag-struggle din ako and also because yung in-impersonate ko pa, Bisaya. Yes. Diba? So parang sobrang alien niya sa akin. Kaya nahirapan akong i-establish yan. So, excuse me po. Lip sync for your life. First round with Yes. Minty Fresh. Another iconic moment. Yes. Cheers tayo doon. Ang first double shante, we're just steering it. Ding, ding, ding. Si Minty Fresh po, on that lip sync for your life, ang unang nasa Shay. Shante. Siya yung unang Minty Fresh Shante, you stay. Siya Yes. talaga yun. Pero before nagkaroon ng result, di ba, ang tagal nung deliberation. Yun yung pinakamatagal na deliberation. Sa Ang tagal. buong season. Hindi siya mabilis eh. Yung kunyari magde-decide sila, kadalasan yung normally, parang 15 to 20 minutes, di ba? Pero hindi, normally ganon. Ganon siya. Matagal lang. Mas matagal lang. Yeah. Oh. Oo. Alam mo na mag-decide sila agad. Oo, nahirapan talaga din naman Pero no sila. sa amin, sobrang tagal. True. Hindi, anong nararamdaman mo na lang nung nagli-lip sync ka? First lip sync mo yun, ako pangalawa ko na. So medyo, Oo, first ko yun. naano ko na yung pakiramdam ko nun. Kasi, yung first lip sync ko against Lady Morgana, hindi naman ako masyadong nahirapan eh. Sa bagay. Uy, batiin nga natin si Lady Morgana nandito, oh. Pakita ka naman dyan. Dito yung kamo. Uy, hindi, kasi parang, ganun pala yung feeling, yung adrenaline ng first Yes. lip sync for your life. At saka mas intense siya in person. Like yung mga thunder lights nila sa bottom two. Kakabahan ko talaga. For you to lip sync, dung, 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 for Yes. your life. As in talagang kakabahan Super ka lakas talaga. niya in person. Hindi edited yun. Talagang as sabihin siya ni Paul, siguro talagang to establish yung kaba sa kasi reality TV siya eh, di ba? Wow, ang dami nag-yes dito. Sasali kayo. Okay. So, yun, na-double shante na nga kami. Nag-double shante kaming dalawa, which is pretty iconic talaga. Yes. Di ba? Best- Pangalawang iconic na. Best lip sync moments din yun sa sa buong season, sa both season ng Drag Race Philippines. Okay, mag-move on naman tayo din sa second lip sync for your life natin. But before that, family resemblance challenge na. So, what happened at that time na parehas natin hindi in-expect yung guest natin? Yes. Bakit ganun naging reaction mo nung dumating yung sister mo? Kasi peak siya ng pandemic eh. Well, hindi ko pala pwede sabihin yung ibang parts. Pero, yung share ko lang is, ayoko kasi pandemic and asthmatic yung sister ko. Okay. Kasi ayoko naman i-risk, di ba, for this. Parang ganun ako sa kanila. Parang, ayun lang. And then yung challenge, baka mamaya mahagard or Hindi, mapagod, hindi naman gano'n? sa challenge. Syempre, paano kung kanyari makakuha siya ng COVID, di ba? Parang gano'n. Mas ano pa eh, mas intense pa pag asthmatic ka, di ba? Tama ba ako? So, ayun.
So, ayun na. Okay. And did you think that you deserve to be in the bottom of that episode? Oo. Kasi at that time, parang nawalan ako ng gana. Sabi ko, ay, Ikaw pa very Parang- competitive ka talaga, di ba? parang feeling ko lang ako lang to, na parang they are parang eyeing me to go home na. Bakit may ganun kang feeling? Hindi, yun lang yung na-feel ko that time. Na parang, Ah. ay, siguro ginagawa na nila ito para paalisin ako. Siyempre, nababaliw ka na pag nandun ka, di ba? Ako din, na-feel ko din yun. Kasi nga, Mm-mm. syempre, ang based on track record, sa ating anim doon, ako yung may pinakamababang score. So, di ba parang, do I deserve to go home on that episode? Based on track record, yes. Pero maybe on that episode, I don't think I deserve to Be go the home. bottom. Pero ganun talaga eh, di ba? Hindi Yeah. mo mabasa kung ano yung gusto ng mga judges, and syempre yung edit din yan, talagang pakikita talaga nilang wali yung ginawa mo kasi ikaw yung umalis dun sa competition mo. How did you feel na tayo ulit yung pinagtapat? Actually, in-expect ko na eh. Na parang, ay, ipa-part 2 nila to. Sinave tayong dalawa. Malaki yung posibilidad na i-part 2 nila yung pagtatapat natin. Parang, syempre, may alitan pa, ganyan-ganyan. Tapos ito, share ko lang sa Untalk nung episode na yon. Wala talaga akong pasabog. Tapos, nung dinapitan mo ako, ewan ko na alam mo. Bakit kita nilapitan? Ewan ko sa'yo. Nilalapitan niya ako, bumesa siya sa akin, and parang sabi niya, sis, tayo na naman yata, kami, ganyan. Tapos, nagbeso kami ganyan. Pagkita ko, may reveal. May reveal siyang silver na dress. Nakita ko, ay, may reveal siya. Ako, wala akong pasabog. Ganyan. Tapos, nung bumalik ako sa station ko, yung rainbow flag, nire-reserve ko yung for Serena. If ever man na makapasok ako sa finale. Yeah. Tapos, nandun yung sa ilalim ng box ko talaga. Pero for some reason, nasa taas siya. Pagbalik Nako, ko. nagparamdam siya sa'yo. Oo, parang nakasilip siya. Kasi, shit, meron pala ako nito. Doon ko na siya ginamit. Oh, yun. So, alam nyo na, wag po kayong wag po kayong bebeso-beso, wag po Yes. kayong magpapakita ng mga reserve. Si Morgana nga nagtago sa ilalim ng lamesa para makapaggupit ng confetti. Sayang naman. Dapat pala. Hindi nilapitan ko siya nun kasi sabi ko, naramdaman ko na rin na parang yun na rin yung time ko to go. Dahil nga, ang worst din, yung comments ng judges, sasabihin nila yung the most positive and sasabihin nila yung most negative. Tapos, nung time na yun, na-feel ko na ako yung aalis. Ayoko namang umalis on a bad angle and note sa mga queens na baka mamaya, ito na nga yung huli naming pagkikita. Di, nagpaalam na ako sa kanilang lahat, including Minty Fresh, kasi I don't wanna leave the competition na may beef to any of my sisters. Because pumasok ako sa show na papasokin ko to para mag-enjoy, to experience what's happening in Drag Race. And hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng kaaway. Kaya ayoko mangyari yung nangyaring yun. Kaya nagpaalam ako sa kanya. Nakita pa tuloy yung reveal ko. Sayang naman! Ngayon naman, pag-usapan natin yung iyong mga wins. Syempre. Okay, game. How did you feel about winning the Tite episode on the first, Yung first- talent show? Yung talent show, sobrang unexpected. As in, hindi ko in-expect na ako. Like, akala ko nga si Vinyas eh. Akala ko si Vinyas talaga yon. So, ayun. Hindi ko in-expect. Pero mas masaya pala yung feeling na unexpected, no? Tapos parang another iconic first ever win. Yeah, sa punta kay Minty Fresh. Actually, ang daming hindi nag-expect nun. Kasi di ba sabi nga ni Morgana, nagulat kami na may pa-laser si Madam. At laser mo lang ba talaga yung ginamit doon? Or may iba pang laser na ilaw? May ilaw na parang dinirect ko sa prod na gusto ko ganito. Kasi binigyan nila tayo ng time to rehearse. Oo, Right? oo. So, nagtanong ako sa kanila, meron ba kayong green lights na mukhang laser para mag-match dun sa props ko? Tapos yun, inareglo nila yung lights. Actually, kabang-kaba tayong lahat nun, Yes, no? kasi lahat ayaw maunang ma-chop. Yeah. Diba? How did you feel about Lady Morgana being part of the first lip sync? Kasi you're very close to Lady Morgana ngayon. At that time, That hindi time. pa kami ganun ka-close. Pero, ayoko siyang umuwi noon. Kasi parang, Ako din. hindi tsaka siya, ang galing niya noon. Ako din. Pero at the same time, si Prince naman, parang, mas ka-close natin compared to Morgana at that time. So, wala, meron talagang uuwi eh. Bahala na kayo dyan. Pero have you prepared yourself kapag ka pinag-uusapan ng pagkatalo or pag-uwi from the competition? What do you mean? Like, ikaw, syempre, coming into the competition, in-expect mo ba or tanggap mo na there will be a big chance na matanggal ka talaga or matalo? Siyempre, nung nalaman ko yung lineup, hinanda ko na yung sarili ko kasi magagaling eh. Malakas yung cast natin. His names talaga, no time na yun. So parang, ihanda mo yung self mo. Kahit ayaw mo, dapat
ready ka. Diba? Wala na tayong choice. Wala rin tayong choice kasi saan talaga mananalo, diba? So, Nung iyong yung moment ninyo ni Silhouette, super iconic din nun. Did you Yes. expect did you expect Silhouette? And then, did you expect that you're gonna have that moment with Silhouette as well? hindi ko in-expect na nasa bottom 2 ako noon. Dahil, oo. Kasi I nailed music the video. choreography. Hindi ako ganun kagaling na dancer, pero I nailed that choreography So, what did talaga. happen? Ewan ko, baka Hindi, okay din naman yung look mo nun, di ba? Best drag, tsaka yung, leather yung be light. lights ko lang, yung medyo may nasirang part, hindi umilaw yung ibang parts. So, when you left the competition, meron ka bang mga regrets or parang feeling na, I wish I could have done this. I wish ito yung ginamit ko on this episode. I wish I showed more of this personality or I opened up more. Actually, wala masyado. Parang nung sinabing ako yung uuwi, parang medyo fulfilled naman ako. Though, in a way, sad kasi I thought na parang I nailed the challenge kahit paano. Hindi ko na-expect na manalo ako that episode. Pero akala ko, pasok ako. Kasi parang feeling, hindi ako nag-struggle masyado sa choreography at that time. So, ang hirap talaga. You cannot expect anything sa drag race. Lalo Yes. kapag ang kasama mo talaga is magagaling. Tapos, 5 na lang kayong naglalaban or 6. Mas tutok na sa inyo talaga. Mas tutok And dapat na lang level talaga. up ka talaga. I-share mo sa amin yung kwento mo about Divasoria. Yung shinare mo dun sa Episode elimination 7. moment mo. Yeah, yun na boogie. Oo. Kailan yun at saan? Ilang taon kayo? Nakalimutan ko na Nabugi pero ang saya-saya. Carry lang. Nakalimutan ko kung anong year yon. Pero ano yon parang years before siya mag-migrate. Tapos, papunta kami actually ng P2. Sa Cubao. Yes. Manonood kami ng drag show sa P2. And then, lagi kami dumadaan doon. Tapos may tambay na parang group of friends sila, umiinom sila sa kalsada. Tapos, ayun, ng catcalling. Kasi tinawag yung bakla, bading, ganyan. Yeah, parang ganon. Si Divasoria, parang palaban siya nun eh. Nung mga times namin, nung bata kami, siya talaga yung front lagi sa mga away na parang, talaga ba? Papatol talaga siya, ganyan. So parang, nagpumara kami ng cab, tapos hindi ko alam na kumuha siya ng sand. Kasi may parang construction something. Kumuha siya ng sand, binuksan niya yung bintana, binato niya dun sa mga nagiinom. Oh my God. Intense. Tapos Ang tapang kami, oh niyo. my God, ba't mo ginawa yun? Yung kuya cab driver, Driver. fast mo na, faster. Ganyan. Moment ko. Fast mo na. Sabi ko, faster, kuya. Oh my God. Tapos, hindi, hinaruro talaga ni taxi driver. Tapos, dead end. Oh my God. Dead end siya. Oh my God. Tapos, ayun na. Yes, binugi rin yung driver. Binasag Wait, so yung cab. hinata kayo or binasag yung ano? Siyempre, nag-lock kami. Ganyan, lock. Ganyan. Binato ng bato. Binasag talaga yung windows. Binuksan, hinatak lahat. Tapos ako, yung nasa gitna ako nakaupo. May 2 friends, si Divasoria nandito. May isang friend, dito yung driver, tapos may isa pang friend. Silang lahat kinuha, tapos siguro hindi nila ako nakita, nag-hide ako. Ganun. Wow, ang nipis. Tapos nung Hindi nakita. nagbubugihan sila, skin tea, power top. Nung dinubugihin na sila, tumakbo ako palabas. And then, may isang bahay na nagbukas kasi super ingay. Kinuha nila ako. Puro ako sugat. Kasi bubog eh. Ayun. Tapos sabi ko, kailangan ko pong mag-report to the barangay. Oh my God. Yes, ganyan. Tapos, ayun, nung tinuro nila sa akin yung way papunta sa barangay. Tapos papunta sa barangay, nakasabay ko yung taxi, hinihila, tinuto. Tapos nandun si Divasoria sa loob. Bugbog sarado. Tapos niya, wag mo ako iwan, friend. My God, ganyan. Pero tumatakbo ka na sa barangay. Tapos, something sa barangay, ganyan, reklamo. Tapos tinuloy namin yung P2. Nung gabing din yun. Yes. Bugbog sarado, may dugo-dugo, P2 Pero party. ganyan. aura. Yes. Aura na lang tayo. Inom na lang tayo. Ganon. Ganon ang spirit before. Si Divasoria kasi na-meet ko siya sa New York nung nagpunta ako noong 2019. Sobrang bait, sobrang sweet, and napakagaling na Yes. makeup artist. And photographer. And before siya nag-migrate sa New York, di ba pageant queen siya na sobrang Yes. iconic, guys. Papakita nga natin Pageantera yung siya. photo ni Divasoria dito. So, Okay. naaalala ko dati pag nakakapanood ako ng mga random pageants, si Mama talaga yung talagang
Siya talaga yung sinasamahan ko, kunyari sa Pito, sumasali siya, taga-cheer ako, ganyan. Oh my God, ganyan. Make-upan Pini-PA kayo, ko, ganyan. naku pa nag-PA sa kanya, dati. Ganun Ganyan. yung time niyan. Iconic. Palapakan natin si Minty Fresh for that amazing stories. Oy, ang saya kasi hindi natin narinig yan kahit kailan ng buong buo. Okay, siguro last question from the whole Drag Race journey. What was your biggest learning moment or siguro biggest regret, whatever you want to share that you learned or experience that changed your life perspective? Siguro, kung may gusto kang gawin, gawin mo talaga. Kasi parang kung hindi ko siya pinush na sumali doon, kasi sobrang hirap talaga yung preparation, lalo na pandemic tayo noon. Kung hindi ko siya pinush, tapos mag-isa ako, girl. Siyempre, Nagpe-prepare kasi bawal mag-share. oo. So parang yung friend ko, shout out to Maverick Lacson, oh my God. Siya talagang gumagawa ng mga creatives ko. Until now, siya yung nag-curate ng looks ko sa loob. Siya kumakausap ng designers for me. Kasi hindi natin pwedeng i-declare sa designers na parang sasali akong drag race, hindi siya pwede. So dapat meron kang someone to cover it up for you. Siya yung gumawa Ako nun. mismo kumakausap kasi hindi naman ako part ng fashion industry at that time. May i-share pala ako about that. Ano yan? Nalaman ko si Brigading kasali. Nung kinausap ni Maverick may isang designer kami kinausap ni Maverick for a pull-out. Sabi niya, ay, buti na lang ikaw na una dyan kasi hinihiram rin niya ni Brigading. Yes. Kasi ko, kasali siya. Sayang naman. parang kailangan kung sino yun. Yeah. Pasabog yun. Yes. At naunahan kita. Yes. Pasabog. Nasuot. Oh, ang ganda nga nun. Ganda nun. Lovely. Pero bagay talaga sa'yo yun. So, deserve mo yun. Magpapakita kami ng mga photos and videos sa'yo and then bibigyan mo lang kami ng what is your catchphrase. Anong maiisip mong catchphrase na babagay dun sa ating ipapakitang picture or video. Sana, pag meron talaga akong tsaka dyan, mag-walkout ako. Alam niyo, nag-message sa akin. Nakakatawa si Minty Fresh, nag-message sa akin. Sabi niya, okay, napapanood ko yung The Brand, ha? May mga pa-hula-hula ka. Huwag mag-post ng tsakang photo. Ano ba? Wala naman. Actually, naghanap ako, wala. Oh! Nasaan na yung iPad mo? Nawawala. May nagnakaw. Charing. Hindi. Last episode. Wala akong kasalanan dyan. Kasangla ako na. Ewan ko nga ang lakas ng loob sumama dito. Ay. Si Carlito. Ayan, say mo. Oh my God. Kung catchphrase itong moment na ito or yung time na to. Ang catchphrase ko dyan is, baliw. Oh, mukha kong baliw. Ako yung itong nasa taas. Oo. Yeah. Ikaw to. Oo nga. Ano yung ito yung Nick Space Awards. Yes, Anong taon dyan to? tayo una nagtapat. Anong year nga yan? 2017 yata. Mga ganon. Para siyang 16. makeup contest. Yes, Tapos, I love that. Parang ang nanalo dito si Marlene Ocampo. Yes. Tapos parang 5-week makeup challenge siya na ang lala nung laban niya. Tanggalan kasi- rin yan, di ba? Oo, tapos Like, botohan din siya Mhm. online. So, yun yung time. Ayun yung first kong parang first competition or gig na magkasama kami ni Minty Fresh. yes. And at that time, hindi naman talaga tayo nag-uusap, di ba? I mean, kilala kita kasi Oo. Doon, kilala rin kita, pero hindi nanonood pala ako ng O-Bar. Sa so O-Bar. dati nanonood ka rin pala talaga sa ibang bars. Oo naman. Okay. Hindi pa tayo nag-meet talaga on a casual day. Yes. Siguro dun sa Nectar na lang. Nga. Mm-mm. Okay, next photo. Ay, parang hindi ito yung photo na sinend ko. Sorry. Hindi ito, pinabago ko na ito. Pero sige, okay na yan. Pala. Ito ang iyong photo. Oh my Sino? God. Eh! Eh! Ano yan? Yummy! Never! Ano yan? After... Ikaw na dito. Ano yan? Quiet on the set. The morning after Drag Race finale. Yes. Sa Okada kami nakastay. So, Kamusta yung feeling mo after mo napanood yung buong season, nung Drag Race? Parang nag-post ka yata ng story niya,
Ito, bath ka. bathtub, ganyan, Oo, ganyan. fantasy. Kasi syempre, pagod, di ba? So parang, siya tapos na, makakapahinga na kami. Eh, hindi pala. Hindi totoo yan. Hindi pala makakapahinga. This is the beginning of the rest of your life, literally. Pero hindi kami nagrereklamo, sobrang saya. True, Up very until thankful now. kami. Pero gusto kong i-highlight dito na ang dami nagsasabi at nagko-comment whenever you post your out of drag photos na opa, as in, anong tawag sa gano'n? Yung, di ba, can you share with us, parang nung nagsa-start si Minty Fresh, nagki-K-pop ka talaga. Kumuha ka ng photo doon? Meron hindi na ilagay dito, ipapalabas kayo mamaya. Never! Sa chat Pag ipalabas yun, babasagin ko yung TV talaga. Oy, ang cute mo doon! Yun talaga yung gusto kong ilabas na part. Pero sige, mamaya. Wag na, oy! Girl, hindi, okay lang. Ano na lang to? Anong catchphrase yung moment na yan? Yung after Drag Race? Ang hirap naman kasi nung catchphrase. Pilipinas, fresh ka pa ba? Kasi after niya, na-haggard na ako talaga. Pagod ako. Ayun lang. Fresh pa rin naman, di ba? Yes! Fresh na fresh, namumukadkad, oh. Okay. Next photo! DragCon. Ito yung pink carpet sa LA DragCon. How was that experience for you? Sobrang surreal kasi isa ako sa pinaka-late na nag-asikaso ng mga keme. Bakit nga ba late ka nung time na yun? Ano bang, ayaw mo ba? Gusto mo ba? Hindi naman, parang at si Vinyas actually yung pumilit sa akin pumunta. Kasi hindi dapat ako pupunta. Tapos nagkasama kami ni Vinyas sa isang show. Tapos sabi niya, pumunta ka na, te. Ganyan-ganyan. Keme, ganyan. Tapos ayun, pinush ko siya. 1 linggo lang yata ako nag-prepare for it. Tapos paglipad ko, pagdating ko doon, drag ko na kinabukasan. Work. Yes. Paspasan. Ang naalala ko naman ng time na yan, nagtatry din akong mag-apply Magkasabay tayo for the visa. So, parang isa na lang yung slot. So, nag-aagawan kami ni Minty Fresh. Pero kasi siya yung unang nakapila na late na nag-decide na i-push pa yung LA DragCon. Sa kanya napunta. Sayang naman! Shout out pala kay Meme Vice. Ganda for Yeah. the outfit. Pinamana niya yan sa akin. Aww. So, dapat parang pull out lang. Sabi ko sa kanya, Meme, bet na bet ko talaga to. Dati ko pa sinasabi sa kanya, hindi for DragCon. Sinasabi ko lang na bet ko tong look mo na to. Keme. Tapos ayun, nung DragCon, since 1 week na lang, sabi ko sa kanya, Meme, pwede ko ba hiramin sa'yo? Ganyan. Sabi niya, go. Tapos pinadala niya. Tapos nung binabalik ko na after DragCon, sabi niya, tago mo na yan, sa'yo na yan. Baka magamit mo pa in the future. Ang bait ni Meme. Oh, so kung may catchphrase yung moment na yan, what is the catchphrase? Yan ang fresh top spot talaga. Ay, word! Yes. Fresh top spot. Kasi nung nandun Natikman talaga, mo na ba? yes, natikman na nating lahat. Yeah. Masarap. Oo, Yes. natikman na talaga yung... Okay, next photo. Next video. So, anong point mo? Ayan. Your Rain on Me. Trending to. Nung pandemic, Aha. nyo nilabas to ni Captivating Cat. Achieve. Ariana Yeah. Grande and Cat as Para you yan both sa- as the most iconic Lady Gaga and Ariana. Parang yan sa ano yata parang online party for Chromatica. Tapos kami yung hindi lang kami actually, marami kami. Tapos kami yung binigyan inassign na ng Rain on Me. Tapos, di ba uso nung pandemic, gagawa ka ng parang music videos. Mga digital drag, yan. Yes. So- Nag-collaborate kami ni Captivating Cat Wait, for that. so before nyo ginawa yung music video na yan, were you real friends or actual friends? Actually, magkakilala lang kami. Okay. At that time, hindi kami wala kaming usap talaga na ganyan. Napanood ko lang siya for ilang years na. Napapanood ko talaga siya. So yung nung shoot nyo yan, separate kayo, Separate, pinagsama lang, in-edit lang na Inedit magkasama. ko lang together. Ikaw ang ooh, wow. Work. Hindi, pero very evident naman recently na meron kayong mga iringan or parinigan ni Captivating Cat online. Kamusta kayo ngayon? Hindi pa kami nag-meet actually ulit. Okay. Pero when was the last time na nagkita kayo? And anong Nakita nangyari? kami once sa Nectar, pero from afar. Yeah. Okay. Pero, for me, wala na yun. Iniwan ko na yun doon sa taon na yun. Kailangan na lang may mag-steer. Yes! At saka ginamit niya kasi yung parang line sa entrance niya, di ba? Sa'yo galing yun eh. Yes. So parang, syempre dapat gamitin ko doon, no? Ikaw lang. Gamitan Gamit lang yun sa for the cloud. performance, Oo. yes. Actually, Pero it's hindi all ginawa fun and nga. games. Oo, parang ano lang naman Pero yun. never lang kami nagkaroon ng talk or closure Closure. about the issue. Pero if you're gonna ask me if galit ako, hindi na.
Okay. At least dito yung unang nalaman ng sagot sa Brigading the Brand. O, di ba? Isa naman pong pamilya ang ating nabuo. Oo. The world is healing dahil sa show natin. Okay. Etong last na video for you. Oh my God. Say mo. Ding, 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 ding. Yes. the Your iconic performance Oh my sa God. Pasig during the Lenny Rally noong 2020. Isa pa yan sa, yes. Isa pa yan sa 21 yata. 2021. Yeah. After yan ng ano natin after natin mag-shoot ng Drag Race. Pero hindi pa na-air. Hindi pa na-air. Oh, how did you feel at that time? Alam mo, up until now, yan yung pinaka malaking crowd na napag-performan ko. Pero in-expect mo ba na, Hindi ko in-expect mo ba na ganun kadami yung tao ng time na yun? in-expect ko namang marami, pero hindi ganong kadami. Like, hindi ko na nakita yung end ng Gano'ng tao. karami yung tao ng time na yun? Yeah, 50,000. yes. Tapos wala akong tulog. Galing ako Nectar niyan eh. May show ako ng Nectar. Dumiretso kami nila Shawarma to perform for the rally. And it's super trending nito nung time na to na pati si Ariana Grande, shinare. Nire-post niya yung parang crowd na kumakanta ng Break Free. Saan ang galing itong yung political standpoint of view mo na very vocal ka rin since you started Yeah, drag? pero hindi naman ako like the political queens like the other queens, no. Pero ako kasi parang yung drag, kung ini-enjoy mo naman siyang gawin, why not bigyan mo rin ng purpose, right? Bigyan mo rin ng And lagyan mo rin ng that's- konting advocacy. At least yun yung may magagawa ka kung may magagawa ka gawin mo. Ganun naman ako parang Actually, yeah. parang added value siya na hindi, you're not just doing drag for your own sake, but for Yes. the sake of other people gamitin as well. natin yung platform natin kasi sayang naman. Sayang naman. Tama naman. Palapakan natin si bago natin tapos itong segment to, anong catchphrase yung moment na yan for you? Actually, gusto ko rin yan. Yan sana yung binigyan ko ng fresh top spot Kasi Ay, oo iba nga. talaga yung feeling ko niyan. As in. Super high level at that time. Trending. Tsaka talagang si Minty Fresh, trending lagi. Iconic lagi talaga yung mga Char! Ay, di wag. Maldita siya! Oh my God, palapakan natin ulit si Minty Fresh. Oh, di ba? Buhay na buhay yung mga guests ko dito talaga. Dito lang ako may energy. Oo nga eh. Cheers nga tayo dyan, Kasi sis. dito lang may alak. Yes. Kung kanina marami kang time mag-elaborate, ngayon naman, mabilis ang tanungan tayo. Last game na to. Ang bilis Okay. naman matapos naman. Oh, diba? Alam mo, ang dami nabibitin dito talaga. Ang saya. Tanungin mo pa ako. May mga gusto ko pa itanong, alam ko. Hindi. Wala naman na. Ikaw ba may mga gusto ka itanong sa akin? Wala rin naman. Wala rin naman. O, hindi yan ang intention ng show natin. Intention ng show natin ay bumuo ng mas maraming magagandang relationships. Yes. At Wala nang stories. stir the pot. Sa Oo, All-Stars ang dami na yan. nang nag-aaway ng mga ganyan. Okay, Okay. mag-fast talk tayo ngayon. Ayan. Last game na natin ito dahil... May tanong ba yung mga viewers? Ayan! Okay, sige. Char. Mga viewers, ano yung Maloin? Meloine. Meloine. Okay, meron kasing movie May movie na, anong title ng movie Valerian something. Ang, Si Rihanna? yung mga aliens doon, may isang place doon ng mga aliens. Ang greeting sila is Meloine. So nakuha namin kasi ang ganda, di ba? Meloine, baklang-bakla. Sample. Meloine. Ganun. Meloine. Meloine, darling. Ganyan. Meloine, darling. Ang cute! Well, di ko pa napanood yan yung part pa lang ni Rihanna, but like, okay, we'll watch that. Okay, mag-fast talk na tayo. May mga questions lang ako for you, and then, kapag nasagot mo na siya, press the bell Okay. para move on na tayo sa next question. Question number 1. May jowa ba si Minty Fresh ngayon? Wala. Nagka-jowa na ba si Minty Fresh? Hindi pa. Fashion or makeup? Makeup. Modeling or makeup? Makeup. Makeup or drag? Drag. Okay. Pink or red? Pink. Drag Race Season 1 or Drag Race Season 2? Season 1, of course. Hello. Favorite mo from Season 1 aside from yourself? Minty Fresh. Aside from yourself na nga eh. Minty Fresh. Okay. Okay. Favorite mo sa Season 2? Hannah Bernie. Hannah Bernie. Hindi ako Hannah and makapili. Bernie. Favorite judge ng Drag Race Philippines? Andiyan si Jiggly. Jiggly Caliente. Hey! Okay. Char! Captivating Cat Cat or Precious Paula Nicole? Precious Paula Nicole.
Yes! Maraming salamat! Ding, 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 ding. Thank you so much, Minty Fresh, for guesting in our show. Thank you then. It's not all the time na sasamahan tayo ni Minty Fresh, ha? Kasi nakikita ko to sa bar, hindi naman din kami ganun katagal mag-uusap or magbabanding. So maraming salamat for sharing your personal life. Thank you. And pinagkatiwalaan mo yung show ko. Kasi nung nagkita kami last few weeks ago sa Love, sabi niya, oy, gusto ko yung the brand gusto ko yung mo. mga interview, ganyan. So, achieve! Palapakan natin si Minty Thank Fresh. you! Thank you! At ang ating huling tanong sa'yo, Minty Fresh. Okay, once the fame is all faded or even kahit hindi pa faded, what is the brand that you want people to remember you for? Siguro dalawa. Una yung pagiging ambisyosa. Kasi sumali ako sa Drag Race, ang dami nagda-doubt sa akin. Di ba? Na hindi niya kaya yung gawin, ganyan. Pero ambisyosa kasi ako, feeling talaga ako. Nagka-single nga, hindi man singer. Pero na-achieve ko lahat yon hindi lang dahil kaya ko, dahil gusto ko and I believe in myself. And ambisyosa ako. Right? So, mas gamitin yung ambisyosa. And- Mag-ambisyon. Yan. And yung isa naman is, i-live mo yung moment. Like, enjoyin mo yung present. Diba? Be in the moment. Hello. Wag na sa past. Wag ka na mag-dwell sa past. And yung future, slight lang na problemahin yung future. Pero mas importante yung Yeah, present. live your life to the fullest. And stay fresh, of course. Stay fresh. Okay. Yes. Maraming salamat, Minty Fresh. Thank you. Na happy yung puso ko kasi parang all this time, 'di ba? Hindi ko in-expect that we will have this kind of relationship after everything na nangyari sa Drag Race. So tigil-tigil niyo po ang pag-steer sa amin ni Minty Fresh Yes. dahil okay na po kami. Kung may mangyari soon, abangan na lang natin 'yan, 'di ba? 'Di ba? Thank you so much sa lahat ng tumutok sa ating Kumulat Thank you, tonight. Kumo! Saan ka ba namin makikita, Minty Fresh? Promote Sa mo yung Nectar, yan. Sa Nectar ako laging makikita. And yung mga shows na i-announce ko na lang. And baka, malay nyo pumunta ako ng Cebu. Baka naman. Hindi pa natin sure yan. Wait lang. Also, Baka di- follow Minty Fresh sa lahat ng kanyang social media handles. At Saan ka Min Ortiz. pinaka-active? Instagram. Instagram. Yes. Ako din, Instagram. Thank you! Hey! Thank you very much, Minty Fresh, for guesting in our show. And we cannot wait to see you more out there. Kung ano mang mga gagawin mo, may it be makeup, modeling, fashion. You're always there and we are all here supporting you. Thank you so much, Drag Race, Stan Posting, Kumu for co-producing the show, and House of Ding. Don't forget to like, subscribe, and comment down below who you want to see next on our show. And I'll see you next week only here on Brigading the Brand. Meloy na darling!